Si Andres ay isang batang lalaki na lumaki sa maliit na bayan ng San Juan. Sa murang edad, natutunan niyang mahalin ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang mainit na tag-araw, habang naglalaro sa labas ng kanilang bahay, narinig ni Andres ang ingay mula sa kalye. Lumabas siya at nakita niyang ang kanyang aso, na si Bruno, ay binugbog ng isang lalaking may galit na mukha. Agad siyang sumugod at pinagtanggol si Bruno. Nang matapos ang gulo, napagtanto ni Andres na ang salarin ay si Juan, ang kanyang kapitbahay na dating kaibigan. Galit na galit si Andres sa pangyayari. Hindi niya matanggap na ang kaibigan niyang si Juan ay gagawa ng ganun sa kanyang alagang aso. "Hindi na kita kaibigan," sigaw ni Andres bago umalis nang walang paalam. Nakalipas ang ilang araw, hindi pa rin nakikipag-usap si Andres kay Juan. Sa halip, lalo siyang naging malungkot at galit sa nangyari. Subalit isang araw, habang siya ay naglalakad pauwi, nakita niya si Juan na nakatayo sa harap ng kanilang tahanan. "Pasensya na, Andres," sambit ni Juan. "Alam kong mali ang ginawa ko sa aso mo. Hindi ko dapat ginawa yun." Sa unang sandali, gustong itaboy ni Andres si Juan. Ngunit sa kabila ng galit, naramdaman niya ang lungkot sa mukha ng kaibigan. Napagtanto niya na baka may dahilan si Juan kung bakit niya ginawa yun. "Sige, Juan," sabi ni Andres nang hindi sumasagot sa tanong ng kaibigan. Naging mahirap para kay Andres na maging normal ang samahan nila ni Juan matapos ang pangyayari. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunan na bigyan ng pagkakataon si Juan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain bilang magkaibigan, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang galit ni Andres. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya tinatanggal ang pag-asa na maging maayos ang lahat. Habang nagtatagal, unti-unti nang bumabalik ang dating pagkakaibigan nina Andres at Juan. Sa tuwing magkasama sila, unti-unti na ring nawawala ang galit at pait sa puso ni Andres. Isang araw, habang sila ay naglalaro sa kanilang paboritong lugar, napagtanto ni Andres na tunay na mahalaga ang pagpapatawad. Narealize niya na ang galit ay hindi magdadala ng kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Sa halip, ang pagpapatawad ang magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. "Juan," simula ni Andres, "pasensya na kung ako ay naging galit sa'yo. Mahalaga sa akin ang ating pagkakaibigan, at ako ay handang magpatawad." Nang makita ni Juan ang pagbabago sa puso ni Andres, siya rin ay napuno ng kagalakan at pasasalamat. "Salamat, Andres," bulong ni Juan, "ipinapangako ko na hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko." Matapos ang lahat ng nangyari, nagbalik ang tunay na pagkakaibigan nina Andres at Juan. Sa kanilang paglalakbay, natutunan nilang ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay nagdadala ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa puso. Hanggang dito na lang ang maikling kwento. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa panonood.